Hi everyone! Welcome to Jelin's Diary. Gusto ko lang i-share sa inyo lahat ng linuluto ko rito sa loob ng kusina kung saan ako nagtatrabaho. Ito nga pala yung mga gulay na gagamitin natin at ilalagay ko rin dyan sa baba sa description box natin lahat ng ingredients nang sa ganun mas madali nyong makuha yung recipe. Hugasan natin ng maigi ang zucchini. May tumatawag naman ito zucchini. Ewan basta sa akin zucchini. Pero dito sa bansang Arabo, ang tawag dito kusa. Madalas ko rin naman lutuin ito pero hindi sa ganitong style. May gagawin kasi ako para maiba naman sa paningin nila. Kung dati, buo ko siya, linalagay ng palaman. Ngayon, ang gagawin ko, hihiwain ko siya sa dalawa. At dahan-dahan nating aalisin yung pinakapalaman niya. Kumbaga yung pinakagitna. Pero syempre hindi natin siya itatapon dahil kakailangan din natin siya mamaya. Ayan nga yung inalis natin dun sa gitna, chinap ko siya ng maliliit at ilinagay ko siya sa pinakailalim ng Pyrex dahil protection din ito na hindi masunog yung zucchini natin mamaya. Nilagyan ko nga rin pala ng herbs para mas masarap at mabango. At saka linagyan ko rin nga pala siya sa top ng zucchini sa gitna ng kunting olive oil. Inisprehan ko lang at herbs din ulit. At ito pala yung sibuyas na chinap natin. Meron din tayong red bell pepper, green bell pepper, at yellow. Nag-chop nga rin pala ako ng dill, coriander. Nasa inyo kung gusto nyong mas maraming green herbs po pwede. At chili tsaka garlic. Gumamit nga pala ako rito ng 500 grams na ground beef. Ngayon ilagay natin siya sa bowl. At isama na natin yung mga pinaka-ingredients natin. Onion, bell pepper na green, red, yellow, at iba pang mga ingredients. At naglagay nga rin pala tayo ng mga spices. Nasa description box po lahat ng ingredients natin at lahat ng spices na ginamit natin. Naglagay nga rin pala tayo ng kunting lemon, olive oil, at saka ngayon natin siya imimix. Mas okay nang imix natin siya ng kamay than sa gagamit pa tayo ng kutsara panghalo nito. Pagkatapos nga natin siya imix ng maayos, takpan natin siya ng cling film at ilagay natin siya sa fridge at least 30 minutes nang sa ganon manuot yung lasa bago natin ipalaman doon sa zucchini. May tinira nga pala akong kunting onion, naglagay din ako ng kunting olive oil at ilinagay ko ngayon yung homemade na tomato sauce. Ako din ang gumagawa ng mga ganito. Linagyan ko siya ng kunting pampalasa dahil ito yung ilalagay din natin sa pinakaibabaw ng zucchini mamaya. At linagyan ko rin siya ng kunting herbs. Pagkatapos nga natin ilagay lahat ng palaman, saka ngayon natin siya isalang sa oven ng 30 minutes bago natin ilagay yung pinaka-sauce sa top. Kung mapapansin nyo, wala tayong ilinagay kahit konting tubig dahil ang zucchini medyo watery talaga yan. 30 minutes natin siyang inoven, saka ngayon ilalagay natin yung tomato sauce. At yung tomato nga na ilinagay natin sa top, hindi ko siya hinaluan na kahit na kunting tubig dahil magiging watery siya pag isinalang natin siya sa oven. Ayan, kung mapapansin nyo, marami siyang water kahit na wala tayong ilinagay gaano na liquid kasi nga, gaya ng sabi ko, watery yung ganitong klaseng gulay. Ayan na nga ang ating zucchini. Kadalasan kasing ginagawa nila rito, yung buo, lalagyan siya ng palaman. So naisip ko, bakit di ko ibahin para mas maganda sa paningin nila. At talaga namang nakakataka. Maraming salamat po sa panunood ng aking video. God bless us.